ating mga balita. Dahil sa matinding dasal at walang sawang pag-apela ng ating pamahalaan, nagdesisyon ng Indonesia na ipagpaliban ang pagbitay kay Mary Jane Veloso ilang sandali bago siya i-firing squad. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang naging tulong ng naging pag-uusap ni Pangulong Noynoy Aquino at Indonesian President Joko Widodo at ang pagsuko ng recruiter ni Veloso na si Maria Cristina Serio. Ang ulat mula kay Dina Pagibitan. Nanindigan ng Foreign Affairs na ang legal at diplomatikong pamamaraan ng pamahalaan ng Pilipinas ang nagsalba sa nakatakdang kamatayan ni Mary Jane Veloso sa Indonesia sa pamamagitan ng firing squad. 4 na apela ang ginawa ng ating gobyerno sa bansang Indonesia kaugnay ng kaso ni Veloso. Meron tayong appeals na ginawa para dito sa death sentence na impose kay Mary Jane. And aside from that, sa diplomatic track, the President, the Vice President, ang Secretary of Foreign Affairs, all representations, and counterparts. Gayunpaman, naging malaking bahagi rin umano ng desisyon ni Indonesia President Joko Widodo ang pagsuko nitong Martes ni Cristina Serio dahil umano sa mga banta sa kanyang buhay. Si Serio ang itinuturong recruiter at nagbigay ng bag na may lamang heroin kay Veloso. Meron lang tayong very strong legal case. So, ang consideration ng Indonesia is on a purely legal basis. Naniniwala rin ang ahensya na ipinagpaliban ng Indonesia ang hatol kay Veloso upang bigyang pagkakataon na tumestigo ito kanyang recruiter na pinaniniwala ang kabilang sa drug syndicate. Hindi pa naman umano alam ng ahensya kung iuuwi si Veloso sa Pilipinas para tumestigo sa mga kasong kinahaharap ni Serio. Yung importante, hindi naman natuloy sa attention ni Mary Jane kagabi. So yun ang pinaka-importante. And the next step, we will pursue the case against the recruiter using Mary Jane as the complainant and witness. Pag-aaralan pa rin umano ng DFA ang kanilang susunod na hakbang sa kasong drug trafficking ni Veloso sa Indonesia. Sa ngayon, wala pa umanong impormasyong natatanggap ang DFA ukol sa deadline o kung may hangganan ang sabing pagbitay. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ng ahensya sa Indonesian government sa naturang desisyon. Hindi namin inaasahan. Kami rin ay nasurpresa. Because of course, pleasant surprise. But we were racing against time, and it was a last-minute decision on the part of the Indonesian government. Naibalik na si Mary Jane sa detention facility sa Yogyakarta mula sa Nusa Kambangan o mas kilala bilang Execution Island. Mula sa siyam na drug convict, si Veloso bigyan ng reprieve ng Indonesia mula sa parusang bitay sa pamamagitan ng firing squad. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.